Papa at yung pangalan ni Francesco, sigawan na yung mga tao, Francesco, yun nangyari. Yung Prevost, parang hindi kilala. Pero yung narinig na yung Leone, 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 Leone. So kita natin, pati sa sentimiento ng mga tao, hindi namin kilala itong taong ito. Pero siya ay Papa. How would you describe the atmosphere inside the Sistine Chapel nung nalaman nyo na po kung sino ang susunod na Santo Papa? Ano yung- They confirm na kasi according to the rule, two-thirds Yes. majority ng number. So alam namin kung ano yung number na dapat maabot. And syempre binabasa, tatlo yung scrutiners, no, binabasa bawat ano. So bawat isa sa amin, pwede ka rin naman sa ano mo, sa upuan mo magbilang. At nangyari yan ito nung kay Pope Francis at nangyari rin ngayon nung naabot na yung number na ano, talagang applause, no, talaga joy. Kasi canonically, gano'n na. Pero dapat tapusin yung pagbibilang kasi hindi pa naman no, para makuha talaga yung mabilang kung yung votes ay tumutugma sa number noong mga bumoto. Ganun, no? Pero may ganung explosion of joy and gratitude. Pero bawa ako personally nung kay Pope Francis kasi ang upuan ko ay parang the opposite side. At nandito ako sa may pintuan, siya malapit doon. Ano siya, parang, sabi ko nga, naku po, ano ba yung ginawa namin? parang pinatungan namin ng krus itong isang tao, no? Eh ngayon naman, katabi ko Yes, si, opo. si Cardinal Prevost, ano? Kaya nung parang palapit na ng palapit, naririnig ko yung hininga niya, parang lumalalim. Sabi ko, okay lang na huminga ng malalim. Sabi ko, okay lang. No? At nung inabot na niya yung number, no, talagang ganun din, the same. Cardinal Tagle, naging mailap po kayo bago sa media, bago po ang conclave. And hindi, I'm sure naririnig nyo po na kasama po kayo sa mga papabili. At lahat po ng Pilipino ay talagang nagdarasal. I don't know the pressure na naramdaman nyo before po nagsimula. Hindi po sa na-disappoint, I don't think that's the word na na-disappoint ng mga Pilipino na hindi po kayo ang narinig naming pangalan. Pero nandoon po kasi yung hope. Ano po, nandoon po yung pagkasabik namin na talagang hope, marahil ay Pilipino. Ano po ang mensahe nyo na marami po ang nagdasal na isa po sa inyo, meron pa nga po, dark horse po, hindi daw dark horse si Cardinal Ambo. Ano po ang gusto nyong mensahe ngayon na kinakausap nyo na kami? Siguro po, una ay maraming salamat sa mga yung parang nagtiwala sa amin, no, na at nakita, ewan ko kung ano nakita nyo sa amin, na inisip nyo na pwede kaming posibleng maging papa, no? Ewan ko ba, ako pag tinitingnan ko sarili ko, parang hindi ko maisip yun. Pero kung mayroong nakakaisip ng gano'n, edi maraming salamat. Pero siguro ito ay ano rin sa atin, ito ay isang parang spiritual learning sa atin na when it comes to the ministry in the church, no po, ay ang criteria, ang approach ay hindi katulad ng yung nangyayari sa mundo, no? Kaya yung pag sinabing we rely on the Holy Spirit at ang pag-ano ay through prayer, disiplinado dapat kaming lahat na hindi isipin o magpadala na kandidato nga ako. Ako. Yung ganung internal discipline ay kailangan. No? Kasi kung hindi baka kainin ka rin ng ganoong kaya yung internal discipline na
Hindi, walang kandidato dito na parang ipopromote mo ang sarili mo, ang kababayan mo, kung ano. Kundi balik ka doon sa babanggitin mo sa pagboto mo. Haharap ako sa Diyos na uhusga sa akin. Kaya, Hihirit na lang po ako ng isa po, bawat isa po sa inyo na, what message would you like to send the Filipino Catholics po na talagang tumutok, naghintay sa bagong Santo Papa? Ano pong gusto niyong ipaabot na mensahe at dito po sa bago nating Santo Papa na si Pope Leo XIV? Ang may papaabot kong mensahe sa kapwa ko Pilipino ay yung magpapasalamat tayo sa Panginoon sa pagbigay sa atin sa kanyang handog na bagong Santo Papa sa in the person of Pope Leo the 14th. And then we all know na although sa tingin po natin being a Pope is an honor, pero this is also a very great responsibility. Kailangan ng ating Santo Papa ang ating dasal, ang pag-offer natin para sa Kanya, sa Kanyang pastoral ministry, ng kung anumang mga sakripisyo na magagawa natin. At ito ay hindi lamang ngayon na bago siya palang nahinirang na bagong Santo Papa, kundi pagpatuloy natin habang siya ay patuloy na nagsiservisyo sa atin. Nung i-proclaim na at iharap na siya sa amin at nakasuot puti na siya, pumila kami para batiin siya isa-isa. That was very touching. Tapos nung ako na, paglapit ko sa kanya, ang sabi ko, Holy Father, and by the way, he speaks American English. So sabi ko, Holy Father, I wish you could visit us in the Philippines. And sabi ko, sabi ko, I come from Pampanga, and the province of Pampanga was evangelized by Augustinians, your brothers. The first missionaries in the Philippines were Augustinians. Of course, along with the Jesuits and Dominicans and the other congregations. Pero yung buong area namin sa Central Luzon, Augustinian yun. Sabi ko, come, sabi ko, kasi naging superior general siya ng mga Augustinians. And take note, from a Jesuit pope now to an Augustinian pope, no? So, and nakangiti lang siya, sabi niya, if God allows that, sabi ko, lakas naman ang loob ko nang imbitahin ko na yung Santo Papa eh. State visitor siya pag pumunta sa atin, di ba? Yeah. Okay? Yes. Well, katulad ni Cardinal Joe, ang mensahe ko ay pasasalamat, no? At sana yung makita rin natin dito sa paraan ng pagboto natin ng isang pinuno sa Catholic Church, ang kakaibang paraan ng pagpili ng mga pinuno. Of course, alam naman natin we distinguish between religious leaders and political leaders. Kaya ako kayo ina-address ng ganito ay dahil panahon po ng eleksyon, ng halalan sa ating bansa. At parang sana may turing nating isang sagradong pagkakataon ang paghalal ng pinuno. At sana din, parang mensahe ko din ito sa mga tumatakbo o mga kumakandidato. Although sa conclave, walang kandidato kasi lahat kandidato. No? Yun nga, na magtulong-tulong naman po tayo na magkaroon tayo ng mga bagong modelo ng pamumuno. No? Kasi isa sa mga tinatanaw nating malaking utang na loob sa Panginoon ay itong mga sunod-sunod na mga naging Santo Papa ay napakahuhusay na mga pinuno. May kani-kaniya silang natatanging mga galing. At may isang kardinal na who took note of that. Ang sabi niya, hindi niyo ba naiisip, ang sabi niya, that in these past several decades, lahat ng mga binigay na Santo Papa sa atin ng Panginoon ay napakababanal, napakahuhusay, napakagagaling at napakababa ng loob ng mga tao. At talagang naging huwaran
huwaran sa pamumuno. So, yun po. Salamat. Ah, ang isang mensahe ko sa ating hindi lang sa mga Katolikong Pilipino kundi sa Pilipino ay wag sana nating ikalalaki ng ulo. Pero kapag napag-uusapan yung mga pagbisita ng mga papa sa iba't ibang bansa, parang ang laging ah, ano ba ito yung standard ay ang Pilipinas, no? Yung ano ba yun? Yung parang hindi natin mapaliwanag na bumubukal na pag-ibig ng mga Pilipino sa Santo Papa. Nakita naman natin nangyari kay Pope John Paul II, no? At yung World Youth Day na nag-set ng pinakamalaking gathering, 5 million people sa closing mass. For a long time, yun ang Guinness record. Pero nalampasan nung pagbisita ni Pope Francis, naging 6 million. Kaya sa Guinness Book of World Records, yung first at saka yung second ay pareho Pilipinas, no? Pero hindi lang ito question ng yung paano mag-gather o maghugot ng mga tao, no? Kundi kasi natulog sila ng matagal, nabilad sa araw na gano'n, no? No? Wala namang pabuya na pinamimigay, pero kitang-kita mo dahil sa pag-ibig at sa pananampalataya. Sana yun ang ating ipakita rin kay Pope Leo, no? Kung paano nakwento ni Cardinal Ambot nung na-elect si Cardinal Bergoglio as Pope Francis, nung isa-isa na kaming lumalapit, ganun din na sinabi ko, Pope, sana makabisinas. Pagbalik ko sa upuan ko, sabi ko, siguro lahat naman kaming kardinal nag-imbita doon sa Papa. Siguro, at siguro lahat naman kami sinabihan niya, sige, ganyan. Marso yun, no? Pagbalik ko dito sa Rome ng Abril sa isang meeting, nakita ko sabi niya, yung pagbisita ko sa Pilipinas, inaayos yun na ba? Ay, naku, hindi pa ho. Hindi ko pa ho nakakausap yung mga ibang obispo. Ang alam ko po, sa 2016 ay may International Eucharistic Congress sa Cebu. Naririnig ko na iimbitahan kayo doon. Sabi niya, mahina ang katawan ko. Baka by 2016 wala na ako. Ayusin nyo na makapunta na ako ngayon. Kaya ibig kong isipin lagi na yung papal visit ni Pope Francis ay nagsimula sa conclave. Hindi pa siya lumalabas dun sa nangako na siya. At dumating naman ang Yolanda, kaya lalong na no? Kaya si Pope Leo, nung siya ang Superior General ng mga Augustinians, ilang beses din yan dumalaw sa Pilipinas sa mga Augustinian communities. Actually, doon ko siya unang nakilala sa pagbisita niya sa Pilipinas as an Augustinian superior. And he has fond memories of the Philippines. No? Sana mabigyan natin yon din ng karampatang pagmamahal at panalangin.